Ito, Real Talk 101, episode 55, February 3rd. February 3rd, Sabado. Okay, February 3rd, Sabado, yung nagkamali ako ng tingin ng kalendaryo. Kaya February 3rd, Wednesday pala yung February 14. So, 11 days to go pa. 11 days. Kaya pala nakita ko yung January. Nagkamali na naman ako. Okay. Sa gustong magpabook ng full private reading, leave a message or drop a comment po. Kukuha tayo dito ng isa. Yan. Ito yung topic. Ay, peace, Diyos ko. Okay. Ay, Diyos ko, na real talk ito. Ito yung pinaka-grabe. Ay, nako. Okay. That is the dolphin of peace. The gentle nature of the dolphin reminds you to look for the good in everyone and strive to bring peace to your life and those around you. Trust your instincts and intuition rather than overthinking things. Kasi, minsan nagugulo ang buhay mo sa sobrang, hindi naman siguro sa sobrang kalikutan ng isipan mo, kundi, may mga bagay kasi na bothered tayo. Yung tao kasi hindi makaget over sa isang sitwasyon is yun yung taong may guilt sa sarili. Yun yung taong may regrets sa sarili. Real talk, ha? Kasi ganito yon. Kasi buwan naman ng pag-ibig, bigyan ko kayo ng example. Sa isang relasyon, ang kalimitan, magnobyo. Di ba, kapag magnobyo kayo, sasabihin minsan ng partner ninyo, kung makaasta ka, para kang asawa. Di ba? Literal na nangyayari yan. Kahit nga sa mga third party, di ba? Kasi meron silang legit na husband or legit na wife. And then, it will be too late na ma-realize nila, real talk, yung na partner nila is nagger. Kasi maraming nagger na lalaki, may nagger din na babae. Pero ito, ang sinasabi dito ni Universe is, kailangan mo maging din sa sarili mo, maging mabait ka, no? Kailangan mo rin ipahinga ang sarili mo, kailangan mo rin i-set aside lahat ng mga negative. Kasi, kapag hindi pa talaga panahon na magkaroon ka ng solusyon sa buhay, hindi pa talaga yan mangyayari. Lalo-lalo na kung ito yung tipo ng gusto mo na, halimbawa, sorry for that, napahikaw ako kasi kulang sa tulog. Inabot ako kasi mahigit 500 yung rituals na ginawa ko. That was yesterday, Friday. The first Friday, leap year pa. And then, ano pa ba? Yun, yung leap year na. Tapos, meron pang may mga iba-iba pang issue. Okay? So, balikan natin ito. Huwag kang mag-overthink. No? Kasi, kusa namang ibibigay sa iyo ni Universe yung mga panahon, yung clue, yung bagay na kapag deserve mo na. Halimbawa, isa kang third party, di ba? Alam mo naman na third party ka. So, you have to know your boundary, you have to know your limits. Kasi hindi lahat ng married ay may asawang mabait. So, meron talagang mga married na tao na yung asawa nila parang kombinado ng tigre at leon. Diba? Pero meron namang iba kasi na ayaw nila ng iskandalo, ayaw nila ng gulo. So, they prefer to stay silent, pero yung galit nila is they show it by actions. Real talk. Para bang hihiwalayan ka na lang, no? Nang walang maraming accusations, walang maraming doubts. But they will just create a decision right away sa ganung punto. So, kung ikaw yung tao na gusto mo, no, pagkatiwalaan ka, mahalin ka, huwag kang mag-overthink. Kasi, kung gusto niyang makipaghiwalay sa'yo, makikipaghiwalayan diretso. Pero kung gusto niya na magstay ka sa buhay niya, sasabihin din niya yon. Kasi may mga tao talaga na
ang ganda na ng buhay, ang tahimik na ng buhay, gagawa pa talaga ng issue para gumulo. Ay, real talk yan, ha? Ikaw yung tipo ng, ikaw yung tipo ng tao na, halimbawa, sinusubukan mong ayusin ang relasyon mo. Sinusubukan mo na magtimpi, magpasensya, magpatawad, kasi alam mo, kailangan di ba? Alang-alang minsan sa mga anak, alang-alang minsan sa ganito, ganyan. Pero, on the other hand naman, may mga tao din na parang menu na nila sa buhay, naguluhin ang mga taong nasa katahimikan, no? Ito lang din yung real talk na advice ko. Kung hindi pa talaga panahon yan na maging inyo, ay kahit anong gawin nyo. Maliban na lang kung kukulamin nyo or gagayumahin nyo. Kasi wala na siya sa sarili niya pag ginawa nyo yun, di ba? Gayumahin mo ba naman yung tao? Di magtataka yung isa na bakit biglang na-twist yung utak. Na-twist lahat. Paano? Ginayuma mo, di ba? Andun na yung punto na sasabihin mo pa dun sa tagagawa ng gayuma. Ganito, ganyan. O, di ba? Walang ganon. Pero kung sa panata mo gagamitin yan, kapag ang isang mahal sa buhay mo, bigla na lang nanlamig sa'yo, bigla na lang nagbago, yung parang hindi mo alam, yung gagawin mo doon, is gisingin lang yun. Yung puso niya, tanggalin mo yung gayuma, ganun lang yun. So, sa mga taong nandito sa punto na ganyan, ayusin nyo. Kasi, habang kaya pa, dahil yung gayuma, yung kulam, yung barang, yung sumpa, no? Ganun sila para silang sakit na habang tumatagal, palalim ng palalim ang sugat. Ganun yun. So, kaya ako minsan sinasabi sa clients ko, real talk, kapag sinimulan mo ang ritual, at may nadiscovery ka, or may nadiscovery ako, sinasabi ko, kasi kailangan mo talaga yan paglaanan ng panahon at pagkakataon na talagang matapos at matuloy. Dahil hindi ito paluwagan, hindi rin ito 5-6, hindi rin ito tawag yun, yung installment, ganun, hindi ganun. So, kung ikaw mismo nag-aasam ka ng malakas na swerte pabalik, kailangan malakas ka din, no? Magtiwala at magbitaw. Kasi imaginein mo, hihingi ka ng panalo sa loto. Tapos pag sinabi sa iyo, sige, gumastos ka ng ganito para ipagdasal kang manalo ka sa loto. Ay, ganito. Ay, may mga ganun na, may mga sundot na ng di ba? So, kung ikaw naman, nangangarap ka na balikan ka ng ex mo, nangangarap ka na maalala ka ni ganito, ni ganyan, at binigyan ka din ng option, paano siya makabalik sa'yo, paano kanya maalala, dapat nakahanda ka dun pa lang. Kasi, kahapon, sa Candelaria, may nakitaan ako, yung buong pamilya niya, alam yung ginagawa. Pero yung na-ritual ko is yung magulang at saka yung iisang anak lang. So ngayon yung kalaban nila, yung ginawa, tinamaan ng kalaban yung mga kapatid niyang walang ritual. Sinabi ko ngayon yan sa kanya. Late na niya na pinansin. Sabi ko wala naman diferensya kung gagawin mo o ipagagawa mo o hindi. Basta mahalaga, alam mo kung anong mangyayari. Para naman, di ba, nakahanda siya. So kung real talk, kung ano man yung mangyayari doon, kapalit ng peace of mind, alam mo na yun. Diba? Kasi, kailangan mo rin paghirapan kailangan mo rin gawan ng paraan paano ka magkaroon ng katahimikan sa buhay. So, literal, tanggalin mo lahat ng toxic na tao sa paligid mo. Magbawas ka ng problema, magbawas ka ng kung ano-ano. So, kung marami kang utang, bawasan mo utang mo. Ganun lang yun. Lahat ng negative, bawasan mo. Sigurado yan, magkakaroon ka ng peace of mind. Okay?